magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! Magandang gabi po muli sa inyong lahat mga kapatid. Welcome to our midweek Bible study. Kaya patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa langit sa palagiang pagkakaloob niya ng pagkakataon sa atin na magkatipon-tipon sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus. Yan. And tonight, before anything else, tayo muna po ay magkaroon ng isang panalangin para gabay natin sa mga oras na darating. Thank you, Lord. Purihin ka, kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Maraming salamat po sa araw nito, sa pinagpalang araw nito, sapagkat muli na naman kami makatatanggap ng iyong magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. Kung kaya sa gabing ito, muli namin sa iyo inaalay ang bawat isa bilang handog na buhay sa iyo, Panginoon, upang patuloy magbigay luwalhati. Ama, una, inaamin namin ang aming kawalan. Wala po kaming magagawa kung wala kayo. Kung kaya ang dalangin namin ay ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu upang mabuksan ang aming pangunawa sa bawat aral, sa bawat salita na aming tatanggapin sa gabing ito, Panginoon. At ito ay sa pamamagitan ng iyong kabanal-banalang Espiritu. At itinataas ko rin po sa iyo ang iyong gagamitin mula sa pag-awit, the praise and worship team, the band, Panginoon. Lord, we ask for your anointing to be upon them. At lalo't higit sa lahat sa kapatid kong gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong mga
banal na salita. Lord, bless him with wisdom, bless the lips, bless his lips, put the words on his mouth, Father God. And of course, the anointing of your Holy Spirit. Father God, may your name be glorified tonight. And again, we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Okay. Mga kapatid kong covenant members. Ayan. To all covenant members, comfy covenant members, tayo po ay may meeting sa darating na January 17, 2026. Alas 9 po ng umaga dito sa Comfy BF natin ganapin. Sa Comfy Worship Center. And it's a Saturday, mga kapatid. Let us come before the time para makapag-ayos-ayos tayo, Panginoon, mga kapatid, at maihanda natin yung sarili natin, ating puso't kaisipan sa meeting na ito, Dito po yan, sa Comfy Worship Center, BF Homes, Parañaque. And of course, hindi natin kakalimutan ang mga kapatid natin nagse-celebrate ng kanilang special day. Ayan, sa January 14, 2026, happy birthday! Brother Joey de Guzman, ang aming pianista, Sister Lilin Gaduyon, Brother Paul Pingal, Sister Tess Medrano, Sister Alex Gilido, Sister Ludi Aboyabor, ito ang mother ni Brother Leo, Brother Mac Badwa, and Sister Arlene Navarro. And of course, happy anniversary kay Architect Tony and Sister Agnes Estrada, and Brother Rudy and Sister Lilia Mercado. Happy birthday and happy anniversary, Brother Bong. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday, happy anniversary, enjoy your day. Yan. Thank you, Lord. And of course, get ready mga kapatid. Ihanda na natin ating mga sarili at ang ating mga kasama sa bahay upang sama-sama tayong umawit, magpuri sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. Okay, let's welcome the praise and worship team. Praise God! Glory to God! It's another day to praise and thank the Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Ayan. Hello po mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating mga sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Good day po sa lahat. Mag-uumpisa na po tayo. And God bless din po. Thank you, Lord. Now all glory to God who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Amen. Thank you, Lord. Amen. Let's give a clap offering to our God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Awit na po tayo sa Panginoon. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, likod nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta.
nababawi, napapalitan ng pananampalataya. Alam natin na ang Diyos natin buhay. Hindi niya tayo pababayaan. Kasama natin siya sa anumang kalagayan ng buhay. Kung kaya't wala tayong dapat na itambay o matakot man. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking bubunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Uunahin ko lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi ako mananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. One more time, mga kapatid. Unahin natin ang Panginoon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi ako mananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso ay pag-ibig mo. Thank you, Lord. Thank you,
Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ng aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo.
Glory, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, music ministry. Glory to God yan. Ano ha? Praise the Lord. Yan. And for tonight, mga kapatid, yan. Handa na natin sarili natin. Kung kanina naghanda tayo para sa praise and worship, ngayon naman sa ating pag-aaral. Get your Bible, notebook, ballpen, markers, lahat ng gagamitin natin sa pag-aaral, mga kapatid. Ihanda na natin because tonight, we are officially starting our series on the book of the Ephesians. Yan. And for tonight, let's welcome my co-patriarch, Pastor Simple Garcia. Let's welcome our Father. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Magandang gabi po muli sa ating lahat, mga kapatid. At tayo po ay nadadako muli sa ating pag-aaral dito po sa ating Bible study. Ang teksto po na ating babasahin sa gabing ito ay matatagpuan po dito sa Efeso, kabanatang 1, dito po sa mga talatang 1 hanggang 3. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, tayo po sumandaling manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakila po namin Diyos, papuri, pasasalamat sa oras na ito. Karunungan po muli ang ibaba sa akin na yung pong gagamitin sa pamagitan po ng pag-aaral sa gabing ito. Alam namin, Lord, na kayo po yung kasama namin sa oras na ito. Salamat po sa anointing ng mga salita na ipagkakaloob sa amin sa gabing ito. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, po rin ang Panginoon. Muli po, mga kapatid, kumusta na po yung ating bagong taon? Alam ko, mga kapatid, na tayong lahat ay punong-puno ng pagpapala sa ating Panginoon. Ngayon po, tayo po ay nasa pag-aaral po tungkol dito sa book po ng Efeso. Ang pag-aaral natin ngayon ay nga po mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. At ang layunin po ng ating pag-aaral ay palakasin ang pananampalataya ng bawat miyembro ng katawan ni Kristo. Alin po ito? Ito po yung kalipunan ng mananampalataya. At bago ho tayo magpatuloy, meron lang ho akong katanungan. Ang katanungan ko po ay, kumusta na ba ang ating pananampalataya, mga kapatid? Kumusta na po ba yung ating pananampalataya? Ngayon po yung bagong taon na. Kumusta na po ba yung ating pananampalataya? Ito po ba'y nag-increase na po ba yung ating pananampalataya? At yung po bang ating pananampalataya, nakakahawa na po ba ito? Yan po ang alam naman natin na bakit ho kailangan natin to. Alam naman natin po yung life verse ng ating community sa 2 Timothy 2:2 na yung mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituturo mo sa mga taong mapapagkatiwalaan na magtuturo naman sa iba. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hindi naman po lingid sa atin. Sabi nga, may namimili yung mga tao kung saan church sila pupunta. Diba, minsan niya, sabi sa church na maganda, ang building, sa church na may, halimbawa, may mga dito ako, may ganito, may parking. Sa church na, halimbawa, nasa mall, o malapit sa ganito, malapit sa kanya. Hindi po masama yan. Pero sabi nga po, dahil gusto ng Diyos na maabot ang lahat ng tao. Yan po yung katotohanan. Kahit sa anong paraan, ang pinakamahalaga po ay maabot ang tao ng ating Panginoon. Saan man tayo naroon, ay naisunan ng Diyos na makita natin ang kagandahang loob niya sa buhay po natin para ma-remind tayo doon po sa kanyang presensya. At alam po naman natin, sabi nga, ano po itong, ang good news po ay the church is God's people. Sabi nga po, ito yung tinatawag na eklesia. Ito yung, ano po yung eklesia? Ito yung katawan ni Kristo. At ang eklesia po ay ang mga mamamayan ng Diyos sa bawat lahi at sa bawat nasyon na nagmamahal sa Kanya at committed sa paglilingkod sa Kanya. Ay sino po ba, mga kapatid, yun? Tayo rin po yun. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ito pong ating pag-aaral
dito po sa book ng Ephesians. At ang katanungan natin dito ay, mahal ba natin ang Diyos? At yan naman po, alam ko naman po mga kapatid na mahal natin ang Panginoon. At ano po ang level ng ating commitment sa paglilingkod natin sa Kanya. Alam nyo, talagang sa panahon natin ngayon, minsan halimbawa kami nga yung pinupuntahan naming outreach, sa lugar ho ng Hala-Hala. Alam nyo yung kasama namin doon na kasama namin sa outreach. Alam nyo kung ano ng mga edad nila? Yung isa po doon, 92 years old. Yung kanilang edad. Kaya pag ikaw ilalamya-lamya, halimbawa, sa paglilingkod, maririmain ka na mayroong mga tao na sa kanilang kalagay, edad nila, di ba, naandun yung nila, yung kanilang commitment kay Lord. At salamat na lamang po sa Panginoon. At yan ang nais ng Diyos. Di ba, yung pagkukumit natin sa Kanya, yung ating ginagawa na paglilingkod sa Kanya. At bilang tayo ay tinawag ng Panginoon, ay yun naman po yung mission natin. Na talagang ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon, ishare natin ang mabuting balita ng Panginoon sa mga tao na nangangailangan ng salita. Kaya nga po bilang bahagi ng iglesia o katawan ni Kristo o ng church, sabi dito, ang nais ng Diyos ay ang paglago sa ating pananampalataya. Yun po ang ninanais talaga ng Diyos, yung ating paglago sa ating pananampalataya. At bakit kailangan natin talaga ang paglago, lalo-lalo na po sa panahon natin ngayon. At sa teksto po ating binasa, ipinapaalaala po sa atin ito ni San Pablo, ang mahahalagang bagay. Na ano nga ba yung ating makikita dito sa binasa natin? Ito po yung nasa po tayo sa chapter 1 ng Epeso. Ngayon po, tingnan po natin ang makikita po natin dito. Sa talatang 1 hanggang 3, makikita po natin dito ang ating pagkakakilanlan kay Kristo. Una, ano daw po yung pagkakakilanlan kay Kristo? Binigyan diin ni San Pablo ang pagkakakilanlan sa Kanya. Ano po ang sabi ni San Pablo? Siya ay apostol ni Kristo Jesus. Siya ay apostol ayon sa kalooban ng Diyos. At kapag sinabing apostol, sila yung mga eyewitness ni Jesus Christ. Nakita nila ang mga kaganapan sa buhay ni Kristo. Di ba? Kaya ito po yung makikita natin dito. Mga kaganapan sa buhay ni Kristo. At nasabi rin ni Pablo, ayon sa kalooban ng Diyos, dahil niloob ng Diyos ang pagkatawag sa Kanya. Napakamaliwanag mga kapatid na makikita po natin dyan doon po sa mga talatang 1 hanggang 3. Yung pangalawang bahagi, ang mga hinirang ng Diyos sa iglesia. Sino daw po ito? Ito yung mga pinabanal. Ito yung banal dahil pinili ng Diyos at ibinukod para sa Kanyang banal na layunin. Kasama po tayo mga kapatid dyan. Tayo po yung mga ibinukod. Tayo po yung mga pinili ng Panginoon para gamitin doon po sa Kanyang banal na gawain. Ano pa? Sabi dyan, ang mga hinirang ng Diyos sa iglesia, ito yung mga pinabanal. Tapat sa pananampalataya kay Kristo. Tapat na mananampalataya dahil naniniwala tayo na sa pagkakapili ng Diyos sa atin. Kaya huwag nating may minus-minusin yung pagkakapili sa atin ng Panginoon. Iyan po'y isa pong napakalaking karangalan para sa Diyos. Kaya tayo bilang mga pinili niya, pahalagahan po natin mga kapatid yan hindi pwedeng sabihin na, ano bang tawag doon, hindi lalamya-lamyang Kristiyano. Dapat po, naandun yung yung bang, alam mong pinili ka ng Diyos Kaya alam mo yung iyong gawain na alam mo na ipapahayag mo ang mabuting balita ng Panginoon. Yun po yung mga nakapanood dyan. Una, binigyan din ni Pablo yung pagkakakilanlan kay Kristo. Binigyan din ni San Pablo ang pagkakakilanlan sa Kanya. Pangalawa, ang mga hinirang ng Diyos sa iglesia. At ang pangatlong, mga pagkapalang espiritual. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual na nagmumula sa langit. Alam niyo yung pagkapalang mulang espiritual na binabanggit dito? Mula po ito sa langit. Kaya sabi dito, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Tingnan po natin yung mga talatang 3 hanggang 14. Ano yung mga pagkapalang espiritual na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Tingnan po natin. Unang-una, sabi po dito sa verse 4, basahin ko sa inyo mga kapatid ano-ano po itong mga pagkapalang espiritual na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dito po sa talatang 4, bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na tayo upang maging Kanya
sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yung napakamaliwanag mga kapatid, ito po yung unang-unang pagkapalang espiritual na tinanggap natin sa Kanya, yung pagpili po sa atin. Yung sa salitang English, yung elected. Sabi dito, pinili tayo ng Diyos, pinili tayo upang maging banal. At ang kabanalang ito ay para makita niya tayo na walang kapintasan. Kaya yung ating buhay pananampalataya, po yan, laging may paglago lagi na ginagawa sa atin. Ang pangalawang pagkapalang espiritual, ano naman po ang sinasabi sa mga talatang 5? Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Yun daw po yung pangalawang pagpapalang espiritual na tinanggap natin kay Lord. Ano po ito? Yung sa salitang English po yung adopted. Sa Tagalog, ang pag-ampon na maging kanyang anak. Mga kapatid, ano po ang sabi? Kaya nga doon sa John 1:12, ang sino man tumanggap at nanalig sa Kanya, ipinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo ay naging anak ng Diyos para maging bahagi ng Kanyang pamilya. Siya ang ating Ama na nagmamahal at nag-aaruga sa atin. Naku mga kapatid, pagka tinignan po natin, grabe yung pag-aaruga sa atin ng Diyos. Kahit minsan hindi tayo nakakasunod, pero naandun pa rin. Igagay tayo ng Panginoon sa tamang daanan natin para makasunod tayo sa Kanya. Pangatlo na pagkapalang espiritual, ito yung tinanggap natin, ang pagtanggap ng Diyos. Tingnan po ninyo anong sabi ng verse 6. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng Kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Iyon po yung pangatlong pagkapalang espiritual na tinanggap natin. Tayo ay tinanggap ng Diyos dahil kay Kristo, hindi dahil sa ating mga ginawa, hindi dahil tayo mabait. Dahil wala naman mabait sa atin. Diba? Sabi dito, sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, tinanggap tayo ng Diyos. Grabe yung pagmamahal ng Diyos. Dito pa lang, makikita lang po natin yung pagkapala na ibinigay sa atin. Pang-apat na pagkapalang espiritual na matanggap natin sa Kanya, sabi po ng verse 7, tingnan nyo tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob. Ano po ang sabi dito? Yung pang-apat, ang pagtubos at kapatawaran ng mga kasalanan. Diba? Sabi dito, tayo ay tinubos at pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Tandaan natin, alam naman natin sa Roma 3:23, sa Roma 6:23, ang sabi doon, walang hindi nagkasala. At ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero yung kalooban po ng Diyos, yun nga, sabi nga dito, isipin nyo tayo napatawad, kahit kung titingnan mo, bata pa lang tayo, nasa sinapo po ng pangalang may kasalanan na tayo. Pero dahil nga po, tinanggap natin yung pagkapalang espiritual, tinanggap natin yung kapatawaran. At yung panglima po na pagkapalang espiritual, dito po sa mga talatang 8-9, tingnan natin, na binuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Napakaganda po. Ang sabi dito, ano yung pagkapalang espiritual? Ang karunungan at kapahayagan ng kalooban ng Diyos. Ano po ito? Ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano kay Kristo. At dahil ipinahayag sa Kanya, ipinahayag din sa atin. Nabigyan tayo ng direksyon. Yung buhay natin, dati, walang direksyon. Pero ngayon, may direksyon yung buhay natin. Naipahayag ang layunin ng buhay, ng ating buhay. Di po ba napakaganda mga kapatid alalahanin na pagka inalala natin yung mga pagkapalang ito, naku, talagang lalo tayong magiging masigasig sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ano pa po, doon sa mga talatang 11, ano pa pong pagkapalang spiritual ito? Tingnan natin kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Napakaganda. Sabi nga, ano yung pagkapalang ito?
Sabi nga na espiritu, ito yung inheritance. Ito yung pamana sa atin. May nakahandang pamana para sa mga mananampalataya. Ano po yung pamana natin ito? Ito yung pamanang buhay na walang hanggan. Ang pamanang kaharian ng Diyos. Ayun naman po ang hinahangad natin. Yun ang ating, di ba, alam naman natin na hindi naman talaga tayo taga rito eh. Di ba? Yung hinahangad nating mana ay doon sa kabilang buhay na doon tayo pupunta lahat. Di ba? Kaya sabi dito, yung pamanang buhay na walang iti pinagsisikapan po natin at salamat po sa pag-ibig ng Diyos at lagi tayong pinapaadalahan na anak. Di ba? Yan ang pamanang, sabi nga, wala nang spiritual nga po na hindi kayang ibigay ng mundo. Ano yung sumunod po dito sa verse 12? Ano pa yung pamanang spiritual? Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Isipin nyo, ano ang sabi dito? Ang pag-asa kay Kristo. Ito yung tiyak ang ating pag-asa kay Kristo. Hindi po tayo, sabi nga ng salita ng Diyos, hindi daw po tayo sumusuntok sa hangin. Sigurado po tayo. Sigurado yung buhay natin. Sigurado yung pamanang ito. Si Kristo ang buhay at pag-asa ng iglesia. Di ba sa buhay nga po natin, salamat at tayo dinala ng Diyos sa ganitong gawain. Nakakalakad tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Dati, hindi naman po natin alam yung direksyon ng kung anong gagawin natin. Pero ngayon po, meron na tayong siguradong patutunguhan. Kaya yung buhay po natin, patuloy na may buhay. Dati, ano nga yung sabi, parang ang dating buhay natin, parang hindi mo alam. Pero ngayon, salamat sa Diyos at may direksyon na po yung buhay natin. At ano po yung sa 13 hanggang 14, ano po yung pagkapalang espiritual na ito? Tingnan natin na yung talatang 13 hanggang 14. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdulot ng kaligtasan at sumampalatay sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Ano po ito? Sabi nga dito yung isang pagkapalang espiritual, ang tatak at katiyakan ng banal na espiritu. Tingnan po nyo, isinigurado sa atin, di ba? Yung daw pong tatak ng Espiritu Santo sa atin, ang banal na espiritu ang palatandaan o ang tatak na tayo ay pag-aari ng Diyos, di ba? Parang ano daw po yung katibayan natin, yung tatak ng Espiritu Santo. Kaya nga doon sa, di ba, sa probinsya, yung mga baka, meron pong mga ang tawag doon, hero. May tatak sila. Ibig sabihin, halimbawa, halimbawa, G, ibig sabihin, Garcia ang may-ari ng baka. Di lang hero. Ibig sabihin, ay ganun din po. Pag-aari tayo ng Diyos, yung tatak daw po ng Espiritu Santo, ayun yung katibayan natin. Kaya mga kapatid, ito yung garantiya, ang banal na Espiritu ang garantiya ng ating ganap na kaligtasan. Mga kapatid, may tatak tayo. Yan daw po na may tatak tayo ng Espiritu Santo. Kaya sigurado po yung ganap na kaligtasan sa ating mga mananampalataya. Yun po yung mga ilang bagay na nakapaloob doon sa tinatawag na pagkapalang espiritual. Ngayon, dumako naman po tayo doon sa mga talatang 15 hanggang 23. Ito naman po yung panalangin may kagalakan. Tingnan po natin, balikan po natin to. Ano po ang sabi ng verse 22? Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay. At ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng mga bagay. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin dito. Dito po sa mga talatang 22 hanggang 23. Tingnan po natin sabi nga nung ating binasa, ipinailalim sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay. Ito po, anong sabi diyan? May pagkaunawa sa katayuan ng pagkatawag bilang mananampalataya. Ito nga po yung sa iglesia, si Kristo ang ulo at tayo ay bahagi ng kanyang katawan. Ipinaunawa po sa atin yan.
Si Kristo po ang ulo at tayo ay bahagi ng kanyang katawan. At ano pa ang nakapaloob dyan? May pagkaunawa na hindi sapat ang kaalaman lang. Totoo po, hindi lang po sapat yung pagkaunawa lang. Kailangan natin ang karunungan at kapahayagan ng Diyos. Kaya nga tingnan nyo ha, ano po ang sabi ng 17 na binanggit dito sa verse 17? Idinadalangin ko sa Diyos na ang ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Tingnan po niyo, siya po yung prayer dito. Idinadalangin ko sa Diyos na pagkalooban kayo ng Espiritu Santo na para lubos niyo siyang makilala. Tayo po, salamat na lang sa Panginoon at talaga namang yung pagkakilala natin sa Panginoon, naandyan po yan. At sa verse 18, ano po ang nakapaloob din dito? Sa mga talatang 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa para doon. Ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagkapalang inilaan niya para sa kanya sa mga banal. Ito naman po ang sabi diyan, may pagkakilala sa liwanag ng kaisipan at puso. Makita ang pag-aasa sa pagkatawag ng Diyos, makita ang kayamanan ng kaluwalhatian ni Kristo. Kapag malinaw ang ating spiritual na paningin, may katatagan ng ating pag-asa kay Kristo. Di ba? Kaya nga laging ginagawa ng Diyos na kinakailangan laging malinaw yung ating pananampalataya kay Lord. Dahil siya, sabi nga, di ba minsan, pagka ang tao daw po, pagka tinanong mo, kumusta, di ba may mga tao tayo na minsan ako, kumusta? Kumusta na yung buhay? Ito, buhay pa. Di ba? Ano mo ngayon? Hindi ko nga alam eh. Parang, bahala na. Yun po yung mga tao walang patutungan. Pero tayo, sigurado tayo. Alam po natin yung buhay natin. Kaya, yung ginagawa natin, laging yan. Meron sabi nga ng Word of God, hindi daw po tayo sumusuntok sa hangin. Alam natin yung patutunguhan natin. Ano pa yung mga kapaloob dyan? Yung may pagkaunawa sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. Sa talatang 19, ano po ang binanggit yan? At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon. Ang sabi dito, ang kapangyarihan ng Diyos ay dakila, ang kapangyarihan ng Diyos ay mabisa, ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa mga sumasampalataya mula noon sa ating mga ninuno hanggang ngayon sa ating kapanahunan dahil siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya po ang Diyos nating hindi nagbabago. Siya ang Diyos natin noon, ngayon at magpakailanman. Di po ba? Kaya lagi pong naandyan yung kasigurudunan ng ating buhay sa paglilingkod natin kay Lord. Ano po yung mga sumunod dito? Yung ang panalangin may kagalakan ay may pagkaunawa sa kapangyarihan ni Kristo. Pagdating po dito sa verse 20 hanggang 21, tingnan po natin kung ano po ang binabanggit dito ng verse 20. Ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa panahong darating. Di ba? Ano pong pinapakita sa atin dito? Sabi nga, ang panalangin may kagalakan, may pagkaunawa sa kapangyarihan ni Kristo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay bumubuhay kay Kristo, bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Ang panalangin, sabi nga, may kagalakan, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagluklok kay Kristo sa kanan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay kay Kristo ng pamahalaan, kapangyarihan at Kanyang pangalan para sa ikaliligtas ng tao. Yun po kaya nga dito pa lang, chapter 1 pa lang mga kapatid to ha. Naku, dito pa lang makikita po natin na talagang hindi yung pagkapalang ibinibigay sa atin ni Lord, hindi lamang po spiritual. At bilang bahagi ng katawan ni Kristo, ano pong ipinapakita dito ng ating Panginoon? Lagi nating sariwain, una, ang ating pagkakakilanlan kay Kristo. Doon nga po sa mga talatang 1 hanggang 3.
Nawa po, sabi nga doon sa binasa natin kanina, kung uulitin natin, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Epeso, at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. At ano ang sabi ng talatang 3? Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ito daw po, lagi daw po natin itong sariwain sa buhay natin. Yung pag tiningnan natin yung ating buhay, oo nga naman, masasabi talaga natin na grabe yung pagkapalang tinanggap natin kay Lord. Yung buhay natin ngayon, yung buhay nating binago, siyempre nagkaroon tayo ng kakaibang pananaw sa buhay. Alam natin na pinapahalagahan natin yung pagkakapili sa atin ng Diyos. Siyempre, pagka hindi naintindihan yan, para sabihin, ay okay lang naman ang ganito, okay lang naman ang ganyan, pero salamat ho kayo. At yung pangalawa, doon sa mga talatang 4 hanggang 14, ang mga pagkapalang espiritual na pinagkatiwala sa atin. Ito po, di ba? Kaya pag binasa po natin itong chapter 1, ito po yung mula verse 1 hanggang 23, naku, ito po ang nakapaloob dito sa pag-aaral natin. At sa 15 hanggang 23, ang ganap na pagkaunawa sa ginagawa ng Diyos sa atin. Yun po, naunawaan natin yung ganap na ginagawa ng Diyos sa ating buhay ngayon. Ano po yan? Araw-araw ng buhay natin, lagi pong naandyan, gumagawa ang Diyos para makasunod tayo doon sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ano po ang laging pinapaalaala sa atin ng Panginoon? Nais ko lang pong banggitin yung pag-aaral natin dito para hindi ho natin makalimutan. Ano po yung mga pagkapalang espiritual ng mga nakapaloob dito? Una, binigyan diin. Sabi dito yung ang pagpili sa atin ng Diyos. Yung po yung elected sa verse 4. Ano po yung pagkapalang espiritual? Ang pag-aampon. Ang pag-ampon na maging kanyang anak. Yung po yung pangalawa. Pangatlo, ang pagtanggap ng Diyos sa atin. Tayo po'y tinanggap, mga kapatid. Paniwalaan po natin yan. Ang pagtubos at kapatawaran ng mga kasalanan. At yung panlima, ang karunungan at kapahayagan ng kalooban ng Diyos. Ito po yung mga pagkapalang espiritual. At ang pang-anim, yung pamana. Ito yung may nakahandang pamana para sa mga mananampalataya. Ano yung mga pamanang ito? Ito yung pamanang kaharian ng Diyos para sa atin. At ang pito, yung pag-asa natin kay Kristo. Lagi po naandyan niya. At yung pangwalo, ang tatak at katibayan ng banal na espiritu ay nasa atin na po yan. Sigurado po, di ba? Meron tayong kasigurudunan. Yung tatak ng Espiritu Santo ay nasa atin. Kaya sigurado po yung pagkaligtas natin. At pagdating doon sa 15 hanggang 23, ano po yung ang panalangin may kagalakan? Ang panalangin may kagalakan ay may pagkaunawa sa katayuan at pagkatawag bilang mga mananampalataya. Ang panalangin may kagalakan ay may pagkaunawa na hindi sapat ang kaalaman lang. Diba? Lagi pong naandun yung ating pagsunod. Ang panalangin may kagalakan ay may pagkakilala sa liwanag ng kaisipan at puso. Doon sa talatang 18. Ano pa? Panalangin may kagalakan ay may pagkaunawa sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. Diba? Meron tayong yan po'y nakikita natin araw-araw sa ating buhay. Ang panalangin may kagalakan ay may pagkaunawa sa kapangyarihan ni Kristo. Na ano daw po ito? May kapangyarihang bumuhay si Kristo mula sa mga patay. Kaya nga po, mga kapatid, sa gabi pong ito, salamat po sa ating Panginoon at muli ay niremind tayo na yung pagkapalang espiritual nasa atin ito mga kapatid. Ang pinakamaganda lang, ito po'y ating panghawakan, ito'y paniwalaan natin dahil sigurado mga kapatid na ang Diyos tinawag tayo para matanggap natin ang isang napakagandang buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon at nawa po ay nagbigay pagpapala itong ating pong pag-aaral sa gabing ito. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2